Pero kapag ginagawa ko po kasi yung leaf propagations na tinatawag, iba yung nagiging itsura nila. Yung talagang itsura niya. Kasi may times na nagpropagate ako. Pero ayun yung itsura niya. Halos may mga nag-half moon kalahati. So ayan. So naputol na natin siya. Hello everyone, this is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Propagation po tayo ngayon, kasi napansin ko yung aking mga variegated dito na snake plants, Sansevieria, talaga namang lumaki na, Pero kapag ginagawa ko po kasi yung leaf propagations na tinatawag, iba yung nagiging itsura nila, at hindi ako makapag-propagate ng isang variety na variegated at yung kauri niya, so tinitingnan ko at pinag-aaralan kung ano yung gagawin ko sa kanyang proseso ng pagpapadami, kaya samahan nyo ako ngayong araw na ito. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ito na nga po yung aking mga gagamitin dito, Puntahan natin to. Kanina kasi nagdadamo na ako dito. Inumpisaan kong magdamo. Ang dami kong nakita na mga dapat gawin, tulad ng propagations. Isa na po dyan yung pagpapadami natin through leaves. Tiningnan ko po yung updates, Kaya lang po medyo nalungkot ako kasi I don't know kung talagang nag-green lang sila, pero papakita ko sa inyo ng mas malapitan. So ito yung ating mga whale pea, nagsiksika na dito, pero sabi ko nga ito maganda kasi pag ito yung pinopropagate natin, same pa rin ng variety na lumalabas, variegated, tapos ganyan din yung korte. Pero isa sa napansin ko dito, kapag ang ginagamit nating method yung leaf propagations, iba yung naging itsura katulad nito. Look, yung nilubog natin is variegated, pero ang tumubo sa kanya puro green. Pero maliit pa lang naman yan at hindi pa natin talagang totally na-observe yung talagang itsura niya. Kasi may times na nagpropagate ako, katulad nitong bonsel natin, true leaf propagations po ito, pero nung unang lumabas po yung pinaka bonsel niya, wala po yan yung mga variegated na yan, pero eventually yan nag-develop siya ng variegation. So ito propagation through leaves, at I think nung lumabas ito, nagpop siya, yan, hindi kita yung pinaka variegations, pero ito tingnan mo yung taas, konti lang din variegations, pero yung baba niya variegated. Ito naman true leaf siya, pero ang problema puro green. Ayan yung mga tinanim natin na kinuha natin dito sa ating parang robusta yung itsura nito, Actually ito nga propagations din yan, true leaves pero naging ganyan. Sige, tingnan pa natin, yan, nawala na yung pinaka leaves niya, pero tingnan nyo, kulay green pa rin. Saan pa ba yan? And meron pa yan dito. Ito, look, tingnan nyo, ito yung pinaka leaves niya, variegated yan, pero ganyan yung lumabas. Pero napansin ko naman, kapag halimbawa yung tumutubong pops sa kanya, katulad nitong isa na to, ayan, may mga variegations, so baka kapag pops yung tumubo mula dun sa pinaka roots, maaring variegated, pero tinitingnan pa natin yan, yung posibilidad na yan. At tingnan nyo naman yung mga lumabas. Ito rin, katulad nito, ito ay pops, dun sa mga
sumuloy doon sa mga ilalim. Tapos ayan siya, no, yung nangyari sa kanya, variegated. Meron ding iba, ito ang ganda ng pagkabilog nito, so iba rin. Anyways, ang gagawin ko now is pupugot method, no, o yung beheading na tinatawag, no, para dito. Ito kasing tingnan nyo, yung patents na to before, leaf propagations yan, pero nung nag-pop siya, ayan o, ganda ng tubo. Yung nando doon, ayan o, wala na yung mga leaves na tinanim natin, pero green lang. So iba-iba, nakaka-surprise din tong ating mga tanim na yan, Sansevieria, o ngayon tawag yan Dracaena na, no, kaya mga snake plants, Dracaena na tawag sa kanila, naka-classified na sila sa Dracaena family. Pero now, ngayon ang gagawin natin is, ayan, magpupugot ako. Itong isa natin na to na halaman, yan yung pupugutan ko, no. So kunin ko yan muna. So ito yung ating popropagate, pupugutan, ano. Kasi before, dito ako kumuha ng dahon, yung mga nababaring dahon katulad nito, ganyan, yan yung kinuha ko before na i-propagate. Kaya lang ang problema nga nung ating kinuha yun at tinanim, napansin ko na parang green lang yung tumubo sa kanyang mga dahon. So ang ganda niya, no, ito nga dito, meron ding isang sira, pero ayun yung itsura niya. Halos may mga nag-half moon, kalahati nung ating dahon ay green, kalahati ay yellow. Meron naman iba na ganyan, no, variegated, pero maganda yung ganito, oh, yung isang style lang. Pero ito, ayan, propagate natin yan, ano. Actually ito propagations ko na to before, pero ngayon malaki na siya. So gagawin ko ngayon is puputulin ko dito sa part na to, no. So ito, meron akong hinanda dito na yan, fungicide, no. Ito ay Toroge Blue, pero pwede rin kayong gumamit ng Dietane, ano, basta kahit anong uri ng fungicide. Tapos ginawa ko siyang paste, no, para yun yung ilalagay natin. Mas maganda kasing ipahid kapag paste yung inyong mga fungicide. So yan, actually magtatanggal nga tayo dito ng mga leaves pa, tulad nito, tatanggalin natin yan, or pwede nating iwasan na lang kung may iwasan natin. Pero this one, yung mga tatamaan tulad nito, yan, tatanggalin natin yan para pagputol natin sa kanya, yan, siguro itong mga nasa ilalim. So tara, samahan nyo muna ako magputol nitong ating yan, variegated na yan, Sansevieria. So eto na, magsimula na tayong magpugot. Tanggalin muna natin yung mga natamaan na dahon tulad nito. Yan, tanggalin natin yan. And ito pwede nyong itanim, kaso nga lang I doubt kung tutubuan to ng variegated, kasi nga base sa mga experience ko, talagang ang hirap, no, na magpatubo ng kamukha niyang variegated, ano. Pero try natin. Ayan, kita nyo, ito pwede na to. Medyo maluwag na yung dalawang pinaka ano niya, ayan, pinaka ganito niya. So dyan natin siya puputulin, no. At ayun yung ating kutsilyo, cutter. Ayan, dinisinfect ko na to kanina. So yun yung ating puputol. So ayan, so naputol na natin siya. Ayan, and ito, so ang laki nito, naputol natin, ano, iwanan natin. Tapos ito kasi hintayin natin na dito magpops, ano, baka sakaling makakuha tayo ng variegated, no? So lagyan natin ng Dietane, or ayan, Toroge Blue ginamit ko. Ayan, yung mga sugat kailangan lagyan yan para hindi mafungus, ano, kasi pag hindi nyo nilagyan ng ganyan yan, maaring kapag ngayon maulan pa naman, baka pagsimulan yan, no, ng pagkabulok. So yan, tapos yung pinagkata nyo, yan, ito naman yung kinat natin, o
lalagyan rin natin yan ng Toroge Blue fungicide, no? Natin yan para pag nilubog natin hindi siya mabulok. So yung ating kinat yan. So patuyuin lang natin ng konti yan, tapos balikan natin para iriripat ko naman ito, no, sa panibagong lalagyan niya. Tapos ito babalik natin doon, sasama nito ng mga yan. And I hope sana magkaroon. Ito rin lagyan nyo na rin, no, yung mga pinutol yung ganito, so para iwas bulok, no. Wala natin siya ng fungicide. So yan, patuloyin lang natin yan, tapos magre-repat na tayo. So ito na nga yung ating pagre-repat, ano. Lulubog lang naman natin to, pero ang gamitin nyo pong potting mix, ito po yung ito MDP soil mix yung gamit namin dito. Mas maraming pamis siya, at ayan, mga organic na mga components, ano, tulad ng mga carbonized rice hull, tapos bulok na ipa, yan mga bark ng trees. Yun yung pwede nyo gamitin para mabilis mag-ugat, ano. So eto ang gagawin lang natin yan, lulubog lang natin to. Ang ganda nito kasi tingnan nyo, sa kabilang side yellow, sa kabilang side green, ano. Tapos pag tinignan mo sa taas, halo sila, no, kaya maganda. So yan, ilulubog lang natin siyang ganyan lang, at tatabunin na natin ganyan yan. Sa pinaka gitna niya, no? So yan yung ating so eto na, nailubog na natin yung ating pinugot, no, na Sansevieria. Ako Sansevieria pa rin, masanay ako sa Sansevieria na tawag dito, no? Kasi nung pinalitan yung Dracena, yan, medyo kung ano yung nakasanayan mo, yun na lang sundin mo. So itong ating variegated na yan, actually kapag halimbawa nagpapadami ka nito, no, minsan iba-iba yung tawag, robusta, may mga pag sinearch mo sa internet, mga bagong pangalan, pero mga anak-anak lang nila yon, kumbaga parang nag-mutate, no. So ikaw pwede mong pangalanan kung ano yung gusto mong ipangalan dito sa iyong mga halaman, ano. Ikaw naman ang may-ari niyan. So kung makapagpadami ka at pagpatubo ka ng iba't ibang variety, yan pwede mong bansagan, no. O ayan, anyways, eto meron ako dito mga ilan na ibabaon natin, sayang din naman to, no. Kahit na sa tingin natin nagiging kulay green yung kanilang mga anak, pwede pa rin naman yan na ibaon, ano. Anyways, kung halimbawa na lang may papansin tayong variegation sa kanila paglaki nila, at saka natin sila iwanan dito. Pero sabi ko nga, maganda pa rin naman sila, yung mga berde, pwede pa rin natin yang alagaan. Ito, ganyan lang, katulad nung ginawa natin before, nilubog-lubog lang natin, tumubo na sila. Sabi ko sa inyo, ibang form, ano, kasi tingnan nyo, parang mafinga or parang butterfly o dragonfly na variety yung tumutubo sa kanya, hindi yung katulad nito na matutulis yung dahon, no, yung mother plant niya, no. So possible na ganyan yung mangyari. Pero sabi ko nga, kapag halimbawang ayan, talagang tinanim mo at tumubo na, maganda rin naman yung pakiramdam, masarap sa pakiramdam na nakakapagpadami ka nito. Kaya lang nga, may mga times na dumarating yung disappointments kasi iniisip mo na sana yan mapadami mo, sana variated yung lumabas, sana ganito yung lumabas, pero napaka surprising po talaga ng pag-aalaga nitong plants na to, no. Kaya siguro medyo may kamahalan din yung presyo kasi ang hirap at hindi biro yung pagpapadami nito, no, na maka-achieve ka ng magandang variety. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo na po yung pagpupugot natin ng ating alaga
na Sansevieria, no? Variegated. At ayan, I hope meron kayong natututunan at sabay-sabay tayong matuto dito sa pag-aalaga ng halamang ito, no? Thank you so much sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Syempre, bibigyan ko pa rin kayo ng mga updates tungkol dyan, ano, sa mga susunod na panahon. Kaya manatiling nakatutok po sa ating YouTube channel. At the same time, yung mga hindi pa po nagsasubscribe, complete na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Just search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho. Nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.